namalingki ako, nakabili ako ng kangkong. At you know how much? It's $5.39. Yung dalawang ito is more than mga $11 na siya. Sa atin, kahit saan-saan lang natin kinukuha ang kangkong. Kaya mag-adobo ako ng kangkong. Ginagayat ko na itong kangkong, my friends and friendship. Usually, ang pagkababa na. Ano ba yan? Ang kangkong na kanina, di ba? Ang dami-dami. Pero ito lang pala, kaunti lang. Kaya welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella Bolano back again to the limelight. At ngayon it's 6:30 in the morning at si Zoe is not going to school dahil medyo masamang pakiramdam. Si Mama Ella ay mag-isa dito sa kitchen, my friends and friendship. Today is 6:30 in the morning, Zoe is not going to school at ako dito ay magko-coffee lang. Ito na ready ko na yung breakfast niya, yung pandesal with butter at meron siyang eggs. Andito ang mga vitamins at andoon ang egg at ito ang oatmeal niya. Pero sabi ng mama hindi si Zoe papasok ngayong Friday dahil medyo masama ang pakiramdam ng bata. Sobra kasi namang ilang araw nang grabe na ang hangin. Grabe na, hindi wala nang katigil-tigil. So, kumusta kayo dyan, my friends and friendship? Kumusta ang ating mga buhay-buhay at anong mga pinagagawa ninyo? Basta, ang masasabi ko lang, always all take care. At huwag niyong pababayaan ang iyong mga sarili. Kung anong naramdaman ay bigyan niyong pansin parati at magpa-doktor na kaagad. Ingat-ingat lang kayo. Life is too short and everybody, pagising sa umaga ay enjoy. Huwag kayong magsimangot para ang grasya ay papasok sa atin. At kahit papaano ay ang grace of the Lord is not only money but only your good health at saka ang good mood. O diba? Halika, tara magko-coffee tayo. Ang nabili ko kahapong pandesal ininit ko, kaya isasaw-saw ko din dito, my friends and friendship. Sarap talaga ang pandesal sa umaga. Lalo na doon, una-una sa Pilipinas ako, my friends and friendship. Malapit lang ang binibila namin ng malunggay na pandesal pero ang liit-liit. Ganyan lang siyang kaliit pero mainit pa. Pagkatapos na ng 1 hour, after 1 hour or 2 hours, ang tigas na siya. Kaya yun. Pero nabimiss ko pa rin sa Philippines. Nag-aabang ako ng yung naglalako na puto, ibos. Dami talaga. Marami kang pagpilian sa atin. Nakakapagpilian ng mga kainin sa umaga. Maglalaga ka ng saging at mga ano-ano. Mamalingki ka, dami kang mabibili. Dito madami nang nabibili, kaya lang yung mga matagal na ba, hindi fresh na katulad sa atin. Kahapon na malingki ako, nakabili ako ng kangkong. Dalawang taling kangkong ang akin nabili, my friends and friendship. Ito siya. Ayan. At you know how much? It's $5.39. At itong dalawang ito is more than mga $11 na siya. Ito yan. Kaya sa atin, kahit saan-saan lang natin kinukuha ang kangkong. Dito talagang gold na gold talaga ang presyo ng kangkong. Kung hindi ka bibili, ay hindi ka makakatikim. Kaya tinitiis mo na lang na kahit ganun kamahal, basta matitikman mo. Kaya mag-adobo ako ng kangkong. Ngayon sabi ko, hindi ko lang haluan ng alamang baboy na lang, pero kailangan sigurong haluan para maging masarap ang lasa. Pero tingnan ko mamaya. Kasi may gusto naman kasi sa mga anak na gustong kumain, kaya lang may mga allergy sa bagoong na alamang, kaya iisipin ko. At magpiprito lang ako ng bangos. Dahil kahagabi, nagluto na ako, hiniwa ko na yung bangos at aking nilagyan ng asin. Ito siya. Ayan siya, my friend. Nilagyan ko lang ng asin para mamaya ipiprito ko, malasa na siya. Ano ko? At dahil mag-isa lang ako dito sa kitchen, kaya mag-ano ako, manunood ng aking mga favorite vloggers. Tingnan niyo ang panahon, ang ganda ng panahon siya, pero windy pa rin hanggang ngayon. At hindi masyadong yung mga mag-umpisa na sanang mamulaklak ang ating mga kamatis. At ito, inuuyog na naman ng hangin. Sobrang lakas ng hangin at ang ginaw pa naman.
Kaya pagkagising ko, nag-a-alarm ako ng 6 o'clock para gising na ako noon. Para gigising na ako at magre-ready na ako ng food ni Zoe. Paggising ko niyan, ayun, diretso na ako magre-ready ng mga pagkain ni Zoe at pagkatapos ay ako rin uupo at kakain ng coffee. Buti kahapon nakabili ako ng pandesal. Nung magpunta ako kahapon sa Vallejo, bumili ako ng pandesal at yung star bread, favorito ni Papa Dudes. Nood mo na ako, my friends and friendship. Say good morning to my friends and friendship. Good morning. Ito na si Zoe, my friends and friendship, gising na. Pero hindi siya papasok ngayong Friday at ito kumakain na siya ng breakfast. So, are you okay? Okay, hindi pa nakapag-comb ng kanyang hair. Sana matuloy kami na walang sakit. Kami pareho ni Papa Dud sa next year sa January sa Philippines. Naka-ready na kami pero ready na kami ang aming katawan ngayon pero hopefully dahil matagal pa yon na magiging okay lalo na si Papa Dudes at kami magbabakasyon. Namimiss ko ng kumain ng alimango, namimiss ko ng kumain ng isda na inihaw, na danggit at basta lahat namimiss ko sa Philippines. Ay nako, tumatanda na talaga kami, kailangan na namin ng bakasyon. O diba, my friends and friendship. And I'm already 70, my friends and friendship. It is coming August, right, Zoe? I'm already 70, but we just only want to prepare. Yeah, today is May, June, July, and then August, 3 more, and then it's my birthday, 70 birthday. Ang plano namin ay dito lang kami sa bahay ng mga anak. Magluluto, para masaya. Pag gusto ng tugo, kung may mga ito-tugo, yun lang. At ang mga apo nandito lang. Laki-laki ng bahay, ba't ka pa maghahanap, sabi ko, ng mga restaurant na doon kakain sa labas na hindi ka pa gusto at hindi ka makapagtugo kung gusto mo magtugo. Hindi ka makapagdaldalan ng mga malakasan. Ay malakas ang mga boses namin, o diba? Kaya sabi ko, no need na. Sabi ko, ang celebration, ang big celebration. Dito lang tayo sa bahay na buong pamilya. Okay. At tingnan mo, tapos na siyang kumain. 3 piraso na lang ang waffle na natira. At naubos niya yung egg white. At sumubo din siya nito. Kaya tapos na yan pa. Higa-higa na itong batuta na to. Ayan. Ako naman, naubos ko na yung coffee ko. At nanonood ako ng mga vlog. Ginagayat ko na itong kangkong, my friends and friendship. Usually, ang paggagawa niya ng adobo namin noon ay pinuputol-putol namin ng maliit. Pero wag na at matigas naman yung iba. Kaya ganito na lang kalaki ang aking pagputol. Yung parang sa Kamayan Restaurant. Yung parang ganyan na lang. Itatanim ko itong tangkay ng mga matatanda. So, mga Chinese kangkong lang ito, my friends and friendship. Pero sobrang mahal. Pag binili mo dito, samantalang sa atin ang kangkong, kahit saan lang natin yun makukuha. Pwedeng humingi sa kapitbahay. Pero dito, ako dollar na dollar talaga ang presyo. Sipon nyo, $6 ang isang ganito, isang bundle. Sabi nga ni Papa Dudes, my friends and friendship, okay lang yan. Hindi mo naman makakain ang dollar mo eh. Sige nga, kainin mo yung dollar mo kung hindi ka magsuka at magtae. Tawa na lang tuloy ako sa kanya. Kaya ito, ang kinukuha ko na lang ay yung mga at itatanim ko ang mga natitira. Mamaya, abangan na lang niya ako mamaya. Mukhang madami to tingnan, pero pag maluto lang to, my friends and friendship, liliit lang ito. At ito mapapakinabangan ko ang kanyang tangkay. Kailangan alagaan mo lang ito pag nagdilig araw-araw sa tubig. Pag tinanim mo na ito marami to. Itatanim ko sa paso lang to. At siguradong magkakaroon ito ng dahon basta punuan lang siya ng tubig. Kasi ang kangkong kasi matakaw siya sa tubig. Kaya itatanim ko siya. Papatubuin ko muna ng kaunti para malagyan ng kanyang mga roots, yung kanyang, ano ba tawag sa Tagalog? Ang roots ng kangkong. Sa amin yung roots sa Pilipinas, sa Aklan, kasi Bisaya kami, ang root ay gamot. Gamot ng puno ng saging, gamot ng kangkong, gamot. Ang ibig sabihin naman sa Tagalog ng gamot ay yung medicine. Kasi magkaiba. Iba-iba kasi ang ating mga salita. Bisaya kami.
At siyempre, iba naman ang salita ng Ilocano, iba naman ang salita ng Ilonggo, iba naman ang salita ng mga Pampanggenyo. Ayun. Yung mga taga Luzon, Tagalog din sila, pero may mga kanya-kanyang tono ang mga salita. Nire-ready ko na kagad ito para iluluto ko na para yung mga bata na bago pumasok sa trabaho ay makakakain na sila ng kanilang bago sila umalis. At ipiprito ko yung bangos. Yun lang ang ulam namin ngayong araw na to. Pahinga muna sa karne. Si Chanel nagtitingin-tingin ng mga ticket sa online. Matagal pa naman kami uuwi, pero mura pala. Kaso lang, hinahanap namin, parang wala kami nakikitang direct flight ng airline na pinili namin, yung Philippine Airline. Walang direct flight na from San Francisco to Manila. Kaya mahirapan si Papa Dudes pag walang direct flight. Yun lang naman ang Philippine Airline ang nagbibigay na mayroong direct flight kahit medyo mahirap, masikip. Walang magagawa dahil yung airline lang naman na yun ang nagbibigay ng direct flight na wala kaming mga stopover. Maraming airline at isa na doon yung airline na may mga discount kami ni Papa Dude sa pagsakay, yung United Airline na kung saan si Jarrell nagtatrabaho. Pero may mga layover din. Ito lang aking kangkong, my friends and friendship. Dalawa ang lulutuin kong gulay ngayon. Dahil kakonti lang kasi ito pag luto na yung kangkong, so kakarampot na. Kaya itong kangkong ay i-adobo ko muna sa bawang, sa sibuyas at sa baboy. Hatiin ko lang dito. At ito naman ay para sa gagawin ko na gulay na may sabaw, yung munggo. Lagyan ko ng chicharong, kamatis, sibuyas at bawang, igigisa ko rin. Kaya ito, nag-iinit na ako ng aking mantika at igigisa ko na siya. Bangang-banga ako, my friends and friendship, sa sibuyas at saka sa bawang pag ginigisa. Kaya halo ko na itong baboy. Ititira ko yun para doon sa munggo. Kaunti lang dahil meron naman siyang chicharon. Nilalagyan ng black pepper. Ito naka-ready na yung oat milk for Papa Dudes. At ito yung munggo kong nilalag. Igigisa ko naman. Haluan ko siya ng kaunting oyster sauce. Hindi ko naman dinadamihan. At baka umalat kasi lalagyan ko pa ng toyo. Tinitimplahan ko muna ito bago ko ilalagay ang kangkong para malasa na kaagad. Haluan ko siya ng sugar. Ilang kutsara na puno. At lipas lang. May thank you. At haluan ko ng toyo. Pag hinaluan ko siya ng toyo, ay nilalagyan ko agad ng itong suka. Kaunti. Haluan ko siya ng suka. Habang nagpapalambot ako nitong aking pork sa adobo kong kangkong, ay hindi ko sinasayang ang bawat oras. Kaya ang ginagawa ko, igigisa ko na itong munggo para sabay-sabay silang maluto. Kaya ayan ang munggo. Luto na yung munggo. Ayan. Igigisa ko na para sabay maluto at sabay makain. Naka-ready na yung munggo. Ayan. Kaya
multitask ba, my friends and friendship. Kaya mo man lang na magawa ng sabay-sabay, ay gawin mo na. Huwag yung antayan na maluto yung isa bago gumugawin yung isa. Kaya magigisa na ako, sasabay ko na lang ilalagay dito lahat at igigisa ko. Humahawak kasi ako ng aking GoPro, kaya nakahawak ang isa kong kamay at isang kamay ko ay nagtatrabaho. Ang bawat ginamit kong mga gamit ay nilalagay ko kaagad sa lababo para yung hindi magulo. Kasi pag itambak mo na nga, itambak doon sa gilid ng yung nilulutuan, ay hindi mo na alam kung ano ang dudukutin mo. At ito hindi ko na sinasabunan, dahil nilagyan ko lang naman ng sibuyas. Kaya dito ko lang siya ilalagay para madali matuyo. At ito lang naman ay ang takip ng nilagaan ng munggo, kaya nulid ng sabunan. Ilagay mo lang dito, anlawan mo lang. Ayun. Pwede ko nang ihalo itong kangkong. Tumutubig kasi ito, my friends and friendship. Kaya hindi muna ako naglalagay ng tubig dito. Kasi madali lang itong bumaba. At tumutubig din siya. Kaunti lang ito pag naluto. May nalalaglag, malinis naman itong aking kalan. Kaya pinupulot ko na lang. At hinahalo ko na lang yung kaunting tubig niya. Ayun. Para maalis dito, hindi sa gabal sa niluluto mo. Ito namang tinira ko ay para ito ihahalo ko sa munggo. At ito ang sibuyas at bawang para sa kangkong. Sa munggo pala. Kaya ang gagawin ko ay ito na, igigisa ko na yung kamatis. Hindi naman madumi ang lalagyan. Kaya sinusunod ko na kaagad na inaanlawan ko lang. At nilalagay ko lang siya dyan. At yung mga ito dito, na inunuman ng kape, ay nilalagay ko lang dito para hindi dumadami ang laman ng lababo at hindi ka maiirita sa pagluluto mo. O diba, pumapapa na ang kangkong. Madali na lang siyang lutuin pag bumapa na. Inaadobo ko na siya dito sa pork. Ayun. Timplado na yung pork, pero kung medyo kulang, mamaya ko na i-finalize ang aking timplada kung luto na itong kangkong. Ito naman, ang ginigisa ko ay ang kamatis, ang sibuyas at bawang, at ihahalo ko na itong pork din. Habang naghahalo ako, ay hinahaluan ko din ng paminta. At hinahaluan ko rin siya ng chicken-or para mas malasa ang itong munggo. Kaya ayan, my friends and friendship, bumaba na ang kangkong na kanina, di ba? Ang dami-dami. Pero ito lang pala, kaunti lang. Kaya lalagyan natin para maging masarap. Ang lasa ng adobong kangkong ng itong star macaroni. Discarte lang naman, my friends and friendship, ang pagluluto. Kung inaakala mo doon na ang inaakala mong masarap, dihaluan mo. Kung ayaw mo naman, okay lang. Depende yan sa pagluluto. Niluluto kong maigi ang kangkong dahil baka mamaya ay medyo matigas at hindi matutunaw pag kinain. At hinahaluan ko siya ng bitsin para pang pasarap. Isang pinch lang. Tikman natin. Talagang masarap siya, my friends and friendship. Pero bago ang lahat ay dagdagan ko muna ng kaunting sugar. Yes, my friends and friendship. Patutuyuin ko ng kaunti. At ito na yung sa munggo ko.
po ay nilalagyan ko ng sugar din ang ating pag-isa ng pork. Naglalagay ako parati ng sugar sa mga lahat ng niluluto ko para less naman tayo sa mga bitsin or sa ano. Masarap kasi pag may sugar, my friends and friendship. At ilalagay ko na ito sa lababo para less naman ang kalat dito. Tapos, aking lalagyan ng sabaw. Yung inalisan ng munggo, ay dito ako maglalagay ng tubig. At ibubuhos ko doon. Ano gusto mo? Yung may sabaw? Okay. Gusto kasi nila yung may sabaw. Yan. Ito naman, pwede nang patayin ko ang apoy at okay na siya. Ayan. So, adobong kangkong na yan. Masarap ang lasa, my friends and friendship. Ililipat ko na to sa Tupperware para hindi masyadong umagaw ng space dito ang kawali. Narito na po, my friend and friendship, ang aking adobong kangkong. Pwede mo nang tikman. Tsa. Pinakukulo ko na lang siya, my friends and friendship, itong munggo. At kailangan pang alisin ko dito ang nakatambak na nahugasan ko na para makagalaw tayo dito sa kusina. Kasi pag maraming nakatambak, hindi ka makakagalaw. Nagpupunasan ko lang, ilalagay ko doon sa kanyang lagayan. Ayan, pinangliligpit ko na dito. Para medyo makagalaw naman dito sa kusina dahil dito sa Amerika ay maliit lang kasi ang kitchen nila. Kahit gaano kalaki ang bahay mo, ang kitchen nila ay maliit. Kaya ayun. Kaya ito, pwede ko lang yung hugasan at may atuyo din dito. Kaysa dito lang siya sa lababo. At alam mo, isang bagay dito sa lababong ilalagay ka, dadami at dadami yan. Hanggang sa tumambak, lumubo ang mga hugasan. Kailangan sundin natin. Okay. Nilagay ko na ang ilang pirasong chicharon dito sa aking munggo para medyo maghalo ang lasa habang kumukulo. Yun, mamaya ko na ihalo yung kaunting tinabi kong dahon ng kangkong. Magsisimulan ako magpiprito ng bangos para may iulam sila sa mga gulay nila. I-open ko na lang yung door namin dito sa gilid. Pero madali lang naman maalis ang amoy. Ito na yung munggo ko. Yeah. And then I'm gonna put this gulay. Yun. Na-open ko dyan the window sa may Yun. Nire-ready ko na kagad ang takip. Siguradong magtatalsikan. My friends and friendship, luto na yung munggo kong gulay with chicharon, kangkong, at ginisa ko sa baboy. Ayun na siya, dalawa ang gulay namin at mayroon na din akong adobong kangkong na hindi ko inaluan ng bagoong dahil ang anak kong si Jarrell ay allergy sa bagoong. Ngayon ipiprito ko na itong bangos na minarinate ko ng 2 araw para maging malasa. Ito na yung prito kong bangos, my friends and friendship. Iuulam dito sa mga gulay namin na niloto. Kaya puntahan ko na si Papa Dudes doon sa kwarto at tapos na ang kanyang dialysis. Zoe, what's the dialysis of Papa? It's... What happened to you? Look at my friends and friendship. Pakita ko yung lips niya. Pula-pula na. Kuha na naman yung mga lipstick ko doon. Nag-breakfast na ako at ang tagal-tagal ni Papa Dudes tapos ng kanyang dialysis. Nai-alis ko na. May nanginginig na ako, nagugutom na talaga ako. Today is Friday kaya inom pala ako ng gamot ko. Baka makalimutan ko na naman.
Ito ang unang take ng gamot ko sa morning. It's 11 o'clock na. Kaya iinumin ko muna ito at lalabas ako sa garden ko. Sisilipin ko lang. Tapos na akong magluto. Tapos na akong kumain ng breakfast. Si Papa breakfast at lunch na. Ayan, kumakain pa lang siya. Ito yung naiwan dito sa table. Pero ang pagkain na niluto ko ay nilagay ko na sa Tupperware at tinabi ko na doon. Para kung sino gustong kumain ng lunch or dinner mamaya ay merong ulam na doon. So my friends and friendship, nandun na din ako galing sa labas sa mga tanim ko. Pero sad akong sabihin sa inyo na hindi maganda. Maganda ang tubo ng kamatis ko. Kaya lang nauyog na nga. Grabe, nauyog na nga ng hangin kahapon. 4 na araw ba naman na ang lakas ng mga hangin. Tingnan nyo ang ganda sana ng tubo ng aking kamatis. Mabuti ngayon wala hindi windy at hindi mahangin. Ang ganda ng tubo sana ng kamatis ko. Pero ayan nangunguluntoy na sila sa kakauyog at nagsisimula na sanang namumulaklak ang aking kamatis. Ayan. Pero paano ito magkakaroon ng bunga kung ganitong ito na nakakuluntoy na sila dahil sa sobrang lakas ng hangin. Yung mga iba, yung mga nagsimula na, yung mga pinanglipat ko, ang pag-asa ko na lang dito ay itong mga beans. Ito yung mga beans ko. Ayan, yung mga beans. Ayun, yun ang cucumber ko. Ayun, yun lang ang mga pag-asa ko. Sana ang kamatis. Ito ang mga kamatis kong maliliit pa. At ayun, yung mga beans ko rin ito na yung mahaba, yung bagyo beans. At yung isang yun na bagong tanim is yung parang flat na beans. Hindi ko alam. May mga bulaklak na yan, my friends and friends. Maganda sana ang tubo o mataba. Ayun nagsisimula ng mamulaklak. Mabuti po itong si Tanglad at ito siya lumalaki ng tahimik. Ayan pero okay naman sila, pinangdidiktik ko doon sila sa gilid. Ayun yung mga kamatis ko sa tabi-tabi. Kasi ang lakas ng hangin kasi my friends and friendship dito sa lugar namin at sa bulubundukin. Ito ang mga bago kong nilipat na cucumber. Hopefully na sana mabuhay dahil dito talaga abansada sa hangin. Ayan, sana mabubuhay sila. Ayan yung okra. At yung iba, my friends and friendship, nilagay ko sa sako. Baka hindi, para maging okay siya doon, hindi mahanginan. Ayan. Mamaya ko na sila yan didiligan ng hapon. Dahil alanganin magdilig ngayon at mainit. Baka mamatay. Pero ayan naman, ang bait naman ng aking kamote baging. Ayun siya. Marami ng dahon. Pero mayroon akong tutubo muna, na magkaroon siya ng ugat muna itong mga kangkong. At bibilang ko ng malaking paso at ipagtatanim ko sila doon. Ay Diyos ko, sana bumalik sa dati. Parang nauyog na yata. May bulaklak, may ano na pa naman, may bulaklak. Sana maging okay na. Walang nangyayari. Okay, my friends and friendship. Darating si Kas ngayon at hanggang sa muli nating pagkikita sa aking vlog. At always usual, don't forget to subscribe my channel. It's Mama Ella Boholano Vlog. Don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Bye-bye. Thank you for watching.